Magandang araw! So ngayong araw ay tuturuan namin kayo ng step by step on how to plant and take care of vegetables. So first step ay mamili ng lokasyon. So ang napili namin lokasyon sa school ay sa gilid nitong classroom, which is ang open area. Ang pangalawang step naman ay mamili ng magandang lupa. So kung nakikita nyo is nakapaglagay na kami ng magandang lupa. At lagyan ng mga dahon, tuyong dahon at mga nabubulok na dahon or mga basura sa ilalim. Ang third step naman ay pagkatapos nating makapili ng lupa, nalagyan na natin lahat yan. Ang third step ay lagyan natin ng black soil. Pagkatapos nating lagyan ng black soil ay paghalu-haluin natin ang mga inilagay nating lupa at black soil. Yan, nahalo na namin yan, then pwede na natin siyang tamnan. So para sa step 4 natin is magtatanim na tayo ng ating gulay. So ang una nating itatanim, kung nakikita nyo, so kung nakikita nyo is nakapagtanim na kami. Ngayon, ang lalagyan na lang natin ng tanim is yung mga namatay na tanim. Lalagyan natin is yung mga namatay na tanim. So dito, ang itinanim namin dito ay kalabasa. Siyempre, sa pagtatanim ng kalabasa, ipipiliin natin yung healthy na buto. So kapag nakapili na tayo ng healthy na buto, pwede na tayong magtanim sa lupang nagawa natin. So sa pagtatanim ng kalabasa, ang paglagay ng buto ay hindi masyadong malalim. At kung napapansin nyo, ay mas malayo sila sa isa't isa. Ang next naman, natatamnan natin ay ang sitaw. Natatamnan natin dito ay ang mga namatay na buto ng sitaw. Ay, hindi tumubo. Ganun din, hindi rin kailangan na sobrang lalim. Dito naman ay buto ng talong. At itatanim dito. Dito naman ay buto ng kalabasa ulit. Ayan. So natapos ko nang itanim yung mga gulay. Ngayon naman ang ginawa ko, step 5 ay last, ay dinilagan ko ang mga ito. Ngayon, sa susunod na video ay ipapakita namin sa inyo kung paano ang tamang pag-aalaga ng mga gulay na ating itinanim. So ayun nga, pagkatapos ng 2 linggo, tumubo na ang ating mga halaman. And nakikita natin, mayroon ding mga tumubong mga damo. So to take care our plants, kailangan tanggalin natin yung mga damo para hindi maging crowded itong ating garden. At para na rin maging malinis ang ating garden. So, para hindi tayo malito kung asan ang mga tinanim nating mga plants. Habang ang ating pananim, kailangan natin lagyan ito ng pataba. Sa gilid-gilid. So ayun, after mabunutan ng mga damo is kailangan nating i-cultivate o kayin yung nasa palibot ng halaman para sa karagdagang lupa at ma-hold ng lupa yung stem ng ating halaman para hindi sila mabuwal.
pagkatapos nating i-cultivate ang paligid ng halaman ay atin ang didiligan. Gumamit ako ng plastic bottle dahil wala tayong gagamiting dagadera. Ngayon, atin ang didiligan ang halaman. Dinidiligan natin ang halaman upang sa ganon ay lumaki siya na sa ayon sa laki. Para mas lumago ang ating halaman, kailangan nating tanggalan ang mga lumang dahon nito. Again. Titignan na rin natin kung may mga peste ba ang ating halaman. Kailangan natin silang isa-isahin upang masiguradong walang peste ang ating mga halaman. Ayan. Dahil na-check na natin walang peste ang ating halaman. Bye!